murder victims show evidence of having been partially devoured by their It murderer. has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of In murder. all cases, the killers are eating the flesh of the people they The murdered. ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull. Kinabukasan ay naalimpungatan ng lahat sa mga sunod-sunod na putok na umalingaw sa paligid. Nang inilibot ni Banjo ang kanyang paningin, ay hindi niya na matagpuan ang tatlong magpipinsan. Maya-maya pa ay narinig na nila ang boses ng mga magpipinsan. Huwag kayong magpapaputok. Mga tao po kami. Walang mag-iingay sa inyo ha. Sisilipin ko lang kung ano nangyayari sa labas. Maingat na inakyat ni Banjo ang bubong ng truck. Nakita niya ang mga armadong lalaki sa di kalayuan. Nakasuot ang mga ito ng complete battle gear na pawang kulay itim. Hindi siya sigurado kung miyembro ba ito ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Wala kasing pagkakakilanlan ang mga suot nito. Ultimo ang close band na binabaan ng mga ito ay pawang kulay itim. May tatak ito, ngunit hindi alam ni Banjo ang ibig sabihin nun. May natanaw din siyang ilang nakahandusay na zombie malapit sa kinaroroonan ng tatlo. Patuloy ang pagsigaw nila Eugene, ngunit tila hindi sila naririnig ng mga armadong lalaki na walang habas pa rin na nagpapaputok. Hindi na alam ni Banjo kung ano ang dapat niyang gawin. Nais niyang tulungan ng tatlo, ngunit baka sila naman ang pagdiskitahan ng mga ito. Nilingon niya si Tatay Doming sa loob ng truck. Tahimik din itong nagmamasid sa labas. Ilang sandali pa ay itinaas ng isang lalaking nasa unahan ang kanyang kanang kamay. Hudyat ito para sa kanyang mga kasamahan na itigil ang pagpapaputok. Nangibabaw ang katahimikan. Ilang segundo pa ay nabasag ang katahimikang yon. Sa pagtangis ni Eugene, patay na pala ang dalawa niyang pinsan, sanhi ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Mga walang iya kayo. Mga walang puso. Patayin niyo na rin ako. Nang marinig siya ng lalaking nasa unahan, ay agad itong lumapit kay Eugene. Tinutukan siya nito ng isang mataas na kalibre ng barel. Hindi na nakatiis si Banjo. Hindi kaya ng konsensya niya na basta panoorin na lang ang pagkamatay ni Eugene nang walang ginagawa. Huwag po. Parang awa nyo na mga sir. Hindi po kami infected. Huwag niyo po kami patayin. Nabaling ang atensyon ng mga armadong lalaki kay Banjo. Agad siyang pinaulanan ng bala ng mga ito. Sa kabutihang palad ay agad siyang nakalundag pabalik sa likod ng truck. Nagtakbuhan ang ilan sa mga kalalakihan papalapit sa truck. Pinalibutan nila ito at itinutok ang kanilang armas upang tagtarin ng bala ang truck. Bago pa man nakalabit ng mga ito ang gatilyo, ay sumigaw ng malakas ang kanilang leader na nakatayo malapit sa kinasasadlakan nila Eugene. Men, hold your fire. Mabilis itong tumakbo, papalapit sa bintana ng truck. Tila may tinitignan ito. Hinablot ng lalaki ang isang ID lace na nakasabit sa bintana. Hawak ng isang kamay na nakasiwang doon. Nang mabasa niya ang ID, ay nagmamadali nitong
binuksan ang pintuan ng passenger side ng truck. Dito tumambad ang lalaking iniligtas nila Romeo doon sa pantalan. Nagkamalay na pala ito, ngunit ang kasama niyang babae ay nananatili pa ring walang malay. Mga talipandas! Sino nag-utos sa inyong walang habas na pumatay? At kailan pa nagkaroon ng private army ang Chronolab? Paumanin po, Dr. Valdez. Hindi po namin inaasahan. Nasakay kayo ng truck na ito. Matagal na po kayong pinapahanap sa amin ni Dr. Medrano. Buhay pa pala ang tarantadong si Alex. Nasaan siya? Nasa isang sangay po ng Chronolab dito sa Cavite. May pinapahanap din po siyang tao sa amin na nagkangalang Mateo Bonifacio. Mabilis na umakyat si Marie sa bubong nang marinig niya ang pangalan ng kanyang asawa. Teka po, sino kayo? Bakit niyo hinahanap ang asawa ko si Mateo? Napalingon kay Marie ang mga armadong lalaki. Ganon din si Dr. Ben Valdez. Saglit na nanumbalik sa alaala ng doktor kung papaanong kumalat ang virus na kanilang ginawa ng kaibigan niyang si Dr. Alex Medrano. Natatandaan niya na si Mateo, ang patient zero. Halos 3 araw na ito sa ospital at patuloy nilang inoobserbahan. Ngunit tila hindi ito naapektuhan ng kagat ng daga. Samantalang ang ibang naubuhan niya ng dugo ay wala pang 24 oras ay tuluyan ng naging zombie. Hindi na nila nagawang iligtas si Mateo sapagkat biglang bilis ang pagkalat ng infection. Nang mga sandaling iyon ay hindi siya sumama sa pagtakas ng helicopter ng kanilang kumpanya sapagkat pinili niyang balikan ang kanyang kasintahan na noong mga oras na iyon ay nasa kanilang tahanan. Hindi niya naman pinagsisihan ang desisyon niyang iyon sapagkat heto't kasama niya pa rin ang babaeng pinakamamahal niya. Kayong lahat, dalhin niyo kami sa ligtas na lugar at maghanda kayo ng makakain. Magtutuos pa kami ni Alex. Isa-isa silang inalalaya ng mga armadong lalaki at agad na inabutan ng makakain. Ang iba sa mga ito ay sa likod na ng dump truck sumakay. Ang mga babae at bata naman ay sa close van inilipat. Patuloy pa rin ang mahimbing na pagtulog ni Romeo ng mga sandaling iyon. Nilapitan ni Banjo ang nooy tumatangis pa rin na si Eugene. Nakayuko pa rin ito sa labi ng kanyang mga pinsan. Pare, tara na. Wala na tayong magagawa pa. Wala na sila Tinto at Eric. Pare, mga wala silang puso. Paano nila nagagawa ang mga bagay na ito? Kanina pa ako nasigaw. Pare, pero hindi nila ako pinakinggan. Sabay-sabay kaming lumaki ng mga pinsan kong ito. Kaya't nangako kaming hindi kami mag-iiwanan, lalo na sa panahong ito. Hindi na napigilan ni Banjo ang pagtulo ng kanyang luha. Naaalala niya ang kuya niyang si Carlos. Damang-dama niya ang bigating dinaranas ni Eugene sa mga oras na iyon. Hinimas-himas niya ang likod ng bagong kaibigan. Ngunit imbis na kumalma ito, nagsisisigaw ito ng napakalakas. Pinagmumura ni Eugene ang mga armadong lalaki. Walang tugon ang mga ito at tila hindi siya nakikita o naririnig. Ayaw nang sumama ni Eugene sa kanila. Dahilan na rin sa nag-uumapaw na galit nito sa mga nakapatay sa kanyang mga pinsan. Ngunit pinilit siya ni Banjo at sa bandang huli ay napangiti na lamang ito at nagkusang sumama na sa kanila. Halos 1 oras din bago nila narating ang isang gusali sa Cavite Technopark.
Selyado ang paligid ng gusali. May 5 gate na kailangan daanan bago pa man makarating sa mismong gusali. Animoy pinasadya ang lugar na iyon upang hindi makapasok ang mga zombie. Nang makababa sila ng sasakyan ay idiniretso sila ng mga private army sa isang malawak na silid. Ngunit bago pa man nila narating yun ay nadaanan nila ang isang facility. May kulungan ito at nakapiit doon ang iilang zombie na animoy pinag-aaralan ng mga scientist. Ang ilan ay tila nakababad pa sa likido na nakapaloob sa isang malaking transparent tube. Nang marating nila ang silid ay nag-aabang na sa kanila ang ilang medical personnel na magdi-disinfect at maglalagay sa quarantine facility sa kanila. Agad naman silang inasikaso ng mga ito, lalo na ang mga sugatan. Sa grupo nila ay si Dr. Ben at ang kasintahan lamang nito ang wala. Malamang ay may espesyal na silid para sa kanila, kaya't hindi nila ito kasama. Halos ilang oras pa bago ito pumasok sa kanilang silid. May kasama itong isang lalaki na tila doktor din. Kumusta kayo dito? Ayos lang ba kayo? Wala bang nakagat sa inyo ng zombie? Okay naman po kami, Doc. Salamat po. Ben na lang. Siya nga pala, nais ko magpasalamat sa pagliligtas na ginawa nyo sa amin ng girlfriend ko. Huwag po kayo magpasalamat sa akin, Doc. Doc Ben, sa kanya po kayo magpasalamat. Kay Romeo, siya po ang totoong nagligtas sa inyo. Itinuro ni Banjo ang natutulog pa ring si Romeo. Napansin ni Dr. Ben ang sugat nito na kanina pa inasikaso ng kanyang mga tauhan. Siniguro ng doktor na magiging maayos ang kalagayan ng binata. Malaki ang utang na loob niya dito. Maya-maya pa ay bumulong ang kasama ni Dr. Ben sa kanya. Masamang tingin ang isinukli ng doktor dito. Nilapitan niya si Marie sa kama nito at inanyayahan saglit sa di kalayuan. Doon nila pinag-usapan ang tungkol kay Mateo. Ang buong akala nila ay may impormasyon silang makukuha kung nasaan ang patient zero. Ngunit bigo sila. Hindi rin alam ng ginang kung nasaan na ngayon ang kanyang asawa o kung buhay pa ba ito. Maya-maya pa ay nagpaalam ang lalaking kasama ni Dr. Ben kay Marie. By the way, I'm Dr. Alex Medrano. Kung maaari, Mrs., kukuha sana ako ng sample ng dugo ng anak mo. Kailangan ko lamang itong mapag-aralan. Okay lang po, Doc. Basta siguraduhin nyo lang na hindi mapapahamak ang anak ko. Don't worry, Mrs. Konting dugo lang naman po ang kakailanganin ko. Payapang lumipas ang 3 araw. Maayos naman ang naging takbo ng kalagayan ng grupo nila Romeo. Halos gumaling na rin ang tinamo niyang sugat. Maya-maya pa ay pumasok ang 2 doktor sa kanilang silid. Tinawag nila si Marie. Ibinalita ng mga ito na hindi naging matagumpay ang ginawang test sa dugo ng anak niya. Kailangan talaga nilang mahanap si Mateo. Nagtanong sila kay Marie kung saan maaaring nagpunta ang kanyang asawa, mga lugar kung saan maaari nila itong matagpuan. Kinabukasan ay hiniling ng mga ito na samahan ni Marie ang private army ng Chronolab upang hanapin si Mateo. Balak nilang puntahan ang dati nilang tinitirang bahay at mga bahay ng kanilang mga kamag-anak. Gusto pa sanang sumama ni Romeo, ngunit hindi pa siya pinayagan ng mga doktor. Hindi pa kasi gaanong naghihilom ang kanyang sugat, kaya tanging si Marie lang ang isasama ng mga ito.
Agad namang nagpresenta si Banjo na sasama sa lakad nila. Wala siyang tiwala sa mga armadong lalaking yun. Salamat Banjo, mag-iingat kayo. Ikaw na ang bahala kay Ate Marie. Siyempre naman Romeo, pamilya ko na kayo, ano ko ba? Hindi ako papayag na may mangyaring masama ni isa man sa inyo. Magpagaling ka ha. Tay Domeng, kayo na pong bahala rito. Sige anak, mag-iingat kayo. Huwag niyong kakalimutang manalangin. Kaawaan nawa kayo ng Diyos. Tuluyan na ngang umalis sila Marie at Banjo kasama ang private army ng Chronolab upang hanapin si Mateo na itinuturing ng mga scientist na Patient Zero. Ang taong maaaring pagmulan ng solusyon sa lahat ng kinakaharap ng sambayanan ngayon. Samantala, habang nasa isang sulok ay paika-ikang nilapitan ni Romeo si Eugene. Nais malaman ng binata kung okay na ba ang bago nilang kaibigan. Alam niya na kailangan nito na makakausap, lalo na sa panahong ito na kamamatay pa lamang ng kanyang mga pinsan. Nakatulala ito na tila malalim ang iniisip. Pare, kumusta? Okay ka na ba? Pre. Ikaw pala Romeo. Kumusta nga pala yung sugat mo? Masakit pa ba? Huwag mo na akong alalahanin pre. Okay na ako. Ikaw nga tong inaalala ko eh. Okay lang naman ako eh. Pare, alam ko yung pinagdadaanan mo. Ikinalulungkot ko ang sinapit ng mga pinsan mo. Nandito lang kami kung kailangan mo ng karamay. Yun ba? Wala na yun. Pinatay na nila ang mga pinsan ko eh. May magagawa pa ba ako para ibalik ang buhay nila? Kung pwede lang ipalit ang buhay ng mga tarantadong yun ginawa ko na. Sige pre, ilabas mo lang sa akin lahat ng sama ng loob mo. Handa akong makinig. Salamat Romeo, pero okay na ako. Ikaw magpahinga. Pagaling ka. Sige pre, punta muna ako na CR. Hindi maikakaila ni Eugene ang kanyang galit at sama ng loob sa mga sundalo ng Chronolab. Damang-dama yun ni Romeo. Nais niya sanang damayan si Eugene sa pagdadalamhati nito, ngunit tila umiiwas ito at ayaw ng pag-usapan pa ang mga bagay na yun. Nahalata niya na rin ang pag-iwas nito sa kanya. Palagi lang itong nakasalampak sa isang sulok at madalas na pumupunta sa CR. Inunawa na lang yon ni Romeo. Siguro nga ay ito ang kanyang paraan upang makalimot. Kinagabihan ay umuwing bigo sila Banjo. Hindi nila natagpuan si Mateo. Hindi na maiwasang maluha ni Marie at ng kanyang anak. Unti-unti na silang nawawala ng pag-asa na matatagpuan pa nila ang kanilang padre de pamilya.